Mapagpalang morning everyone. Lahat tayo pinagpala ng Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi lang sa umakong ito, kundi lagi. If you are a believer, lagi tayong blessed. Lagi tayong pinagpala. I would like to tackle something regarding blessing. Kanina umaga, pagising ko, marami pa rin nakaka-misinterpret ng blessing. Especially blessing from the Lord. Hindi mo pwedeng tawagin blessing ng isang bagay kung hindi galing sa Diyos. Samantalang ito nakalagay sa Santiago 1:17, all good gifts and perfect, all things and perfect gift, no? Mga ganyan nakalagay doon. Coming from the Lord. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magkaroon ng mga bagay na tinatangkilik mo kung hindi galing sa Diyos. Galing kay Lord lahat eh. Jesus is the source of everything. Okay? So, bilang mananampalataya kay palad natin, alam natin ito. Dahil hindi naman lahat ng tao alam ito. Okay? So, nakakalungkot lang. Yung iba, ang tingin na nila sa blessing, yung material things. At alam nyo yung striking dito. Ang nakakaisip ng ganon, mga iba, Kristiyano pa. So, hindi nila alam, ang blessing, ito po ay, tawag dito, kalipunan ng mga benefits na nakuha natin sa finished work ni Jesus Christ sa cross. Okay? Ibig sabihin, pag meron kang salvation, meron kang kapayapaan ng loob, masaya ka, you are happy, content, yung ba? Meron kang contentment sa buhay, yun po ang blessing. Okay? Pero syempre, hindi naman papahuli ang Panginoon na hindi kanya bigyan ng material na blessing. Ibig sabihin, di ba, make-up sa ganda yun, hindi ako magpapatalo gano'n. Pero ang Diyos kasi, perfect po sa kanya yan. yung material blessing, talagang lilitaw po sa atin yan kasi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. I cannot say anything further rather than the cross of Christ. Sapagkat for me, ever since nakilala ko si Kristo, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo for me, yun lang talaga ang source ng blessing ko. Meron akong mga bagay na tinatangkilik ako, lahat ng yan galing sa Kanya. Meron pang dumating sa buhay ko, may mga problema. Naku Lord, baka magkaroon ako ng problema dito. Baka magkaroon ako ng problema sa ganyan. Pero isinolve lahat niya yan. Okay, siya po ang gumawa lahat. Alam mo, pag na-born again ka na, hindi lang salvation ang ibibigay niya, kundi habang nandito ka sa lupa, sasamahan ka niya. Okay? Kung may mga pinagdadaanan ka, kung may mga takot ka, nandidiyan siya sa'yo. Naalala ko tuloy yung incident. Itong mga disciples na ito, isang gabi, sila ay nasa bangka, no? Tapos may dumating na parang mini storm or something. Dumating sa puntong nakakalog na yung bangka nila. Tapos nakita nila si Jesus nandun sa likod, pagod na pagod eh. Nangaral siya, nag-ministry siya eh. So, sumasakit na mangipin ko, may butas siguro dito. O kasama ko si Jesus. Si Jesus ang dentist ko. Wala naman siguro kasi kahapon kumain ako nung Nova. Sarap kumain eh. So, gano'n. Eto. Na Nova ang aking ngipin. Na dentist na naman. Lord, wag na po. Gastos na naman po. Ayoko na pong gumastos. Mahal. 800 ba naman ang papasta rito? Ayoko na Lord gumastos. Para hindi ako gumastos, Lord, gamutin mo na. Ay, magaling na in Jesus' name. Claim mo na. Ba't ba tayo napunta dyan? Okay. Yung na si Jesus Christ, natutulog siya doon sa ano, sabi ng Bible doon sa cushion ba yan? Doon sa likod ng bangka. Tapos, natatakot yung mga disciples niya. Kinalug nila siya. Kinalug, ha? Tandaan nyo, kinalug siya. Ibig sabihin, pinagtatapik pa nila siya. Panginoon, gising. Meron pong bagyo. Mamamatay na po tayo. Ganon. Kung sinasabi nila. Simple lang ang ginawa ni Lord. Tumayo po siya. Nirebuke ngayong hangin at yung bagyo at ito ay tumigil. At ang sabi ng Bible sa English maganda, and there was a great calm. Okay? There was a great calm. Pagkatapos, yung takot ng mga disciples doon sa storm o doon sa bagyong yon, nalipat ngayon sa pagkamangha sa Panginoon. Nasabi nila sa isa't isa, sino ba itong taong ito? Pati ang bagyo, pati ang kalikasan, sumusunod sa Kanya. Well,
He is the Lord God Almighty, the Lord Jesus Christ. Siyempre, nagkatawang tao siya ng 33 years, pero siya ang Diyos na lumikha ng lahat. Imposibleng hindi sumunod sa kanyang kalikasan. Di ba? Siya ang creator ng lahat ng ito. Okay, kung alam nyo, yung mga katotohanan niya na nasa Bible, alam ninyo, in every situation, atin po yung ikino-compare sa bagyo or sa storm, whale or something. Lagi natin yung kinukumpara sa ganyan, di ba? May bagyo ang buhay ko. Huwag mo minamagnet yung mga bagyo-bagyo. Yung mga disciples, nakalimutan nila, nakasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. They forgot that they have the Lord God Almighty there sleeping sa likod. O baka sabihin, natutulog ang Diyos, parang kanta. No. Yung pagka-Diyos ni Kristo nandoon, maski nung naging tao siya. Inuulit-ulit ko po yan. He is a God. He is God. 100% God, 100% man. Ang tawag po sa kanya, sa person niya, hypostatic union. Hindi nawala yung pagka-Diyos niya, maski natutulog siya. So, nung he got up, sabi ng Bible, he got up, rebuked the wind, and there was a great calm. Bonggam-bongga, bongacious. Ay kabongga, kasi siguro ng mga mga kanya, bongacious, tumigil ang storm. Pero, sila ay lumuhod at nagpuri sa kanya. Sino ba itong taong ito? Pati ang kalikasan ay sumusunod sa kanya. Kung alam mo kung sino si Jesus Christ, hindi ka matatakot sa kahit anong gawin na patibong ng Diablo. Ang Diablo, si Satanas, maaari lang siya maka-access sa isip mo. If you are a believer, si Satan pwede lang umaccess sa isipan mo. Dito sa mind mo. Hindi siya pwedeng umaccess sa puso mo. Dahil si Jesus naka-indwell dito through the Holy Spirit. Hindi siya pwede dyan. Hindi siya papalag sa'yo. Actually, kung alam mo rin kung sino ka bilang believer, hindi ka matatakot. Okay, tao lang po tayo. Okay, nandun na po tayo. Tao tayo, we tend to fear. Madali tayo maapektuhan. Especially sa social media. Halimbawa, ito, sample. Meron kayong nararamdaman dito sa dibdib ninyo, sa puso ninyo. Dito. Healthy ka pa naman. Ikaw pa naman yung laging outgoing, laging masayahing tao. Pagkatapos nagbukas ka ng social media mo, kahit anong platform siyan, mapa TikTok man yan, o mapa FB man yan, o mapa YouTube man yan, mapa ewan man yan, kahit na ano man yan, nabuksan mo sa social media mo. Yung palabas ko yan. Oh. Tapos nung nabuksan mo, nakalagay doon, masakit ba ang dibdib mo? Baka meron kang sakit sa puso, bla bla bla. Nakamamatay yan. Number 1 na sinyalis na yan, nakamamatay yan. Oh. Ikaw kakabahan ka na. Hindi mo nga alam ba't sumasakit yun. Alam nyo, ang dibdib natin sumasakit minsan kasi sa pressure, minsan sa maling position mo sa pagtulog. Caregiver po ko, alam ko po yan. Minsan sumasakit din dito, kami sumasakit. Pero wala po akong sakit. Pag nagpatingin naman ako, wala akong sakit. Clear ako kasi minsan sa position po natin. Ngayon, dahil ang problema rito, pag naapektuhan na ng mga negative ang iyong isipan, nakapasok man si Satanas dyan. Sasabihin niya, hala, mamamatay ka na. Hala, may mabigat kang karamdaman. May sakit ka. O, di ba? Mga ganyan. Si Satanas. O, hala, nakita ka social media na kinatatakutan mo baka mangyari sa'yo. O, hala, mangyari sa'yo. No. Makinig ka mabuti. Bilang believer, you have the power. You have the key to rebuke everything. Yung mga ayaw mong mangyari sa'yo, i-declare mo, in the name of Jesus, hindi yan mangyayari sa akin. At titiyakin ko sa'yo, hindi nga po yan mangyayari. Okay? Pero ang gusto kong mangyari ngayon, sana dumami ang mga subscribers natin sa ating channel. Dito naman sa TikTok, mag-follow kayo sa akin. Kasi dito, bonggam-bongga, walang ibang bida kundi si Jesus Christ. Ang kagandahan ng kanyang biyaya, masusumpungan nyo lagi. Ang bongacious na kanyang pag-ibig at pagmamahal, lagi nating mararamdaman. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Jesus alone saves. Walang ibang daan sa langit kundi si Jesus Christ lang. Mahal tayo ni Jesus. Hindi tayo iiwan, hindi pababayaan. Maraming salamat. God bless.